Ngayon, pag-usapan po natin ito pumalagang subject na kung saan ang tanong po na sasagutin po natin ay bakit tila baga ipinagpapaliban o tila baga nadidelay ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Pag-uusapan po natin ano yung dahilan o mga kadahilanan. Bakit tila baga nagkakaroon ng delay o kaya pagkaantala o pagpaliban ng pagpapala ng Diyos na supposedly ay ibinigay na sa iyo. Dahil marami pong nagtatanong sa tanong po na yan ay, kung mahal ako ng Diyos, bakit tila baga delayed ang sagot niya? Kung mahal ako ng Diyos, bakit hindi niya pinakikinggan yung aking mga dalangin? Bakit yung pagpapala ay hindi pa dumarating? Bagamat ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. Sabi nga natin, God is our great provider. God will provide. Palagi po nating nababanggit yan. But, sadly to say, may mga pagkakataon na para bagang nayayanig yung ating damdamin, yung ating kaisipan, na nagtatanong tayo, bakit bagamat alam ng Diyos yung ating pangangailangan, pero bakit tila baga meron pong pagkaantala? Ano po ba yung mga kadahilanan? Now, dapat nating maintindihan mga kapatid at mga kaibigan na nanonood ngayon o nakikinig sa kanilang mga tahanan, meron pong palagi tayong naririnig o siguro nababasa, nakikita po ninyo sa mga posting o kaya sa mga different seminars na yung quotation na God's delay are not God's denial. Sabi po roon, ang pagkaantala ng Diyos ay hindi nangangahulugang pagtakwil o pagtatwa. Ang Diyos ay meron pong itinakdang panahon. Meron po kasi tinatawag tayong God's timing at mas malalim na layunin kaysa po sa ating inaakala. Now, ito po yung gusto natin bigyan ng pansin, bigyan natin ng daan sapagkat kapag naintindihan natin to, hindi tayo maghinanakit, hindi ka magtatampo dahil marami pong mga kapatiran na para bagang sa panahon na nagkakaroon ng delay yung kanilang mga ipinagpipray, lalo po kapag blessing ang pinag-uusapan, nagkakaroon ng kumbaga paghinanakit, nagkakaroon ng panghihina, panlulupaypay na iniisip na para bagang hindi pinakikinggan ng Panginoon. Pero tanda natin, yung meron pong itinakdang panahon ang atin pong dakilang Diyos. Meron pong tinatawag tayong God's timing at meron pong mas malalim na layunin kaysa sa ating iniisip, kaysa po sa ating inaakala. Sabi nga po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, to everything there is a season and the time to every purpose under the heaven. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at sa bawat panukala sa silong ng langit at may panahon. O, tingnan po niyo sa bawat bagay may kapanahunan. Kumbaga, kapag hindi talaga napapanahon, nagkakaroon ng tinatawag nating struggle. Now, ano po ba yung mga kadahilanan? Bakit hindi ipinagkakaloob o bakit tila baga naantala yung pagpapala na dapat na nasa sayo na ngayon? Number one, ito po. Number one, dahil inihanda ng Diyos ang iyong karakter. Meaning to say, in other words, inihahanda ka ng Diyos. Minsan, handa na po yung blessing. Minsan, nakaredy na talaga yung pagpapala ng Diyos. Pero ang problema, hindi pa handa yung tatanggap. Hindi pa handa yung puso natin. Hindi pa handa ang iyong sisidlan. Hindi ka pa handa totally. Again, babanggitin ko po muli minsan, handa na yung pagpapala, minsan handa na yung blessings, ang problema, ikaw mismo ay hindi pa handa. Maring sabi mo, Pastor, ako ay nakahanda na, well prepared na ako. Pero alam po, mas nakikita ng Diyos yung ating pong buong pagkatao kaysa po sa ating sariling pagkaunawa. Ang sabi po ng Roma 8:25, ngunit kung inaasahan natin yaong hindi natin nakikita, ay hinihintay natin ng may pagtitiis. Now, ang pagmamadali ay maaaring makasira sa kaloob. Ang Diyos ay mas interesado kung sino ka, hindi lang sa kung ano ang matatanggap mo. Number one po yan Kapag meron tayong ipinagpipray na tila baga nagdidelay na antala, i-check natin ang ating sarili. Handa ka na bang tanggapin yan? Nakahanda na ba talaga ang puso mo? Kasi nga sabi nga natin kanina, kadalasan nakahanda na yung pagpapala pero yung puso natin hindi pa nakahanda.
Dahil tandaan niyo po, ang pagmamadali maaaring makasira sa kaloob. Ang Diyos ay mas interesado kung sino ka, hindi lang kung ano yung matatanggap mo. Kasi yung matatanggap mo pwedeng makasama sa iyo, pwedeng ikasira mo. Kaya kapag hindi nakahanda yung puso mo, kapag hindi ka preparado, sa halip na makabuti, pwedeng makasama. So in other words, isa sa dilan, bakit tila baga naantala yung pagpapala na dapat na ibinigay na sa iyo? Dahil inihahanda ka ng Diyos. Inihahanda ng Diyos ang iyong karakter, inihahanda ng Diyos ang iyong puso. Meaning to say, hindi ka pa talaga well prepared. You are not fully prepared. Maaring sa iyong pananaw, sa iyong pagkaunawa, sa iyong pakiramdam, ready ka na, pero mas higit na nakikita at nalalaman ng Diyos ang ating mga sarili. Mas kita ng Panginoon niya. Kaya nga, may mga dapat tayong maintindihan pag pinag-usapan natin ang panalangin ang tugon ng Diyos, oo, hindi at maghintay. Oo kapag kakalooban ng Diyos at napapanahon na, hindi kapag pwede mong ikasama o ikasira, pero meron siyang ipangpapalit. Pangatlo, maghintay. Pinaghihintay tayo sapagkat maaaring hindi pa handa ang sino man o ang bawat isa sa atin. Now, yun po yung unang dahilan dahil kaya hindi po ipinagkakaloob ng Diyos yung pagpapala dahil inihahanda muna yung tatanggap. Inihahanda ka muna ng Panginoon. Inihahanda ng Panginoon ang iyong karakter. Inihahanda ng Diyos ang iyong puso. Pangalawang dahilan, bakit tila baga naantala yung blessing, tila baga nadidelay? Dahil may itinuturong pagsunod at pagtitiwala. Wow, ang ganda po nito May itinuturong pagsunod at pagtitiwala. Now, ang delay ay test. Pagsusubok, sinusubok ka. Kung maglilingkod ka pa rin kahit walang sagot. Yan yung malaking po yung challenge Are you willing to serve God kahit sa prayer mo ay tila baga walang sagot? Maglilingkod ka pa rin ba sa Kanya kapag yung ipinagpipray mo, hindi mo nakukuha? Maglilingkod ka pa ba sa Diyos mo kapag ang mga prayers mo ay tila baga kabaliktaran doon sa gusto mong makamtan? Are you willing to serve Him? So, bakit nagkakaroon ng delay sa mga blessings sa atin? Dahil may itinuturong pagsunod at pagtitiwala. Tayo ay sinusubok kung tayo ba ay susunod. Sinusubok tayo kung tayo ba ay magtitiwala sa Kanya. Ang sabi po ng Deuteronomio 8:2, upang ikaw ay mapagpakumbaba at subukin upang malaman ang nasa iyong puso. Alam niyo po, one of the best way to test yung tinatawag po nating delay. Yung tinatawag po nating may mga pagkakaantala. May mga panahon, sa panahon ng delay, sa panahon ng pagkantala, doon lumalabas yung tunay na pagkatao ng isang tao Diba? Pagka natatarantan, nagkakraming na kung anong gagawin niya. Diba? Doon lumalabas yung tunay na ugali, tunay na pagkatao. Kung nandun pa po ba, maayos pa po ba yung mag-isip o para bagang bara-bara na? Kaya nga, pangalawang dahilan bakit ipinapahintulot ng Panginoon na meron pong delay sa atin pong mga pagpapala dahil mayroon po siyang itinuturong pagtitiwala at maging ng pagsunod. Kaya nga, ang malaking tanong, susunod ka pa rin ba kung tahimik ang Diyos? When God is silent, are you willing to serve Him? Maglilingkod ka pa ba sa Diyos kung yung ipinagpipray mo, sabi ko nga kanina, ay hindi mo nakakamtan sa panahon na gusto mo o sa paraan na gusto mo? Meron po kasing ganun may mga panahon tayo, meron tayong time frame na binibigay at meron din tayong pamamaraan na gusto natin. Pero alam niyo po, sabi nga natin, inuhubog ng Diyos yung ating pagsunod at yung ating pagtitiwala. Itinuturo niya sa atin. Tinuturuan tayong sumunod, tinuturuan tayong magtiwala, even sa mga panahon ng delay, sa mga panahon na meron pong pagkaantala. Kaya nga, ito ay isang medyo mabigat na challenge sa mga mananampalataya. At alam po ninyo, maraming mananampalataya kapag na-challenge sa mga test na ito, may mga mananampalataya na hindi tumatagal, may mga mananampalataya na nawawala sa paglilingkod sa Diyos.
Dahil ang iniisip nila, kapag naglingkod sa Panginoon, puro pagpapala, biyaya, walang problema, walang karamdaman, walang sakit. Paano? Kung yung pagpapala talagang may pagdadaanan kang madilim na yugto, may mga valley of the shadows of death pa nga yan eh. Minsan papadaanin ka doon sa valley of the dry bones, valley of the shadow of death. May mga ganong stage ng buhay natin. May mga pagdadaanan tayo na hindi natin inisip, o kaya may mga pagdadaanan tayo na hindi talaga yun yung gusto nating mangyari. Pero hinahayaan ng Diyos dumaan tayo doon sapagkat itinuturuan tayo ng Panginoon na sumunod at the same time magtiwala pa rin sa Kanya kahit wala pang sagot ang Panginoon na ayon sa gusto nating pagsagot. Yan po yung pangalawang dahilan. Bakit may mga pagpapala ang Diyos na hindi pa ipinagkakaloob? Bakit may mga delay na blessing ang Panginoon sa atin? Pangatlong dahilan, dahil meron pong tinatanggal o inaalis ang Diyos na mali sa buhay mo. Take note po dito ingatan po natin, tandaan po natin itong pananalitang ito. Bakit tila baga naantala, nadidelay yung blessing ng Panginoon para sa atin? Dahil may tinatanggal o may inaalis ang Diyos na mali sa buhay mo. May mga panalangin na hindi sinasagot dahil may kasalanan o merong mali na hindi pa iniiwan o hindi mo pa itinatama, hindi mo pa isinusuko sa ating Panginoon. Alam po ninyo sinabi ng Isaiah 52 o 59 verse 2. Ang sabi po ng simula natin sa verse 1, ang Diyos ay hindi maiksi ang kanyang kamay at hindi rin mahina ang kanyang pakinig na hindi tayo marinig. Verse 2, kundi ang inyong mga kasamaan ang naghiwalay sa inyo at sa inyong Diyos. Tingnan niyo po, isa sa factor bakit humihiwalay, hindi pinakikinggan ng Diyos ang ating dalangin dahil sa elemento ng kasalanan. Kaya nga, kapag andun po yung kasalanan, meron pong mali sa buhay natin, tinatanggal muna yan. Dapat nating ayusin yung mali sa buhay natin before blessings ay ipagkaloob sa atin. Tandaan natin, kung ang inyong mga kasamaan, ang inyong kasalanan ang nagiging dahilan, bakit hindi pinagkakaloob ng Diyos yung biyaya, yung pagpapala? Ibig sabihin, dapat mong isettle ito. Hindi galit ang Diyos, nais Kanyang linisin, nais Kanyang iayos. Then in the first place, bilang tao, andun po yung pagkakamali, bilang tao, prone tayo sa mga mistakes. Pero ang tanong dyan, nakahanda ka ba na iayos ang iyong pagkakamali, iayos ang buhay mo? Kasi nga ang big deal po rito. Minsan alam mo na yung tama, pero hindi mo ginagawa. Alam mo yung mali, hindi mo iniiwasan. Yan po yung nagiging malaking hamon sa mga mananampalataya. Kaya nga may mga pagkakataon, nag-question tayo sa Lord, Lord, bakit ganito? Naglilingkod naman ako sa iyo, bakit hindi mo ako pinagpapala? Yan tanong, meron bang mga mali sa buhay mo na dapat mong alisin o dapat mong iayos? Kasi nga, ang nagpaiwalay sa Diyos at sa tao ay ang kasalanan. Yung sabi nga ng 59:1 ng Isaiah, hindi maiksi ang kamay ng Diyos na hindi ka mailigtas. Hindi rin mahina ang kanyang pakinig na hindi makarinig. Meaning to say, He is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. And siya po ay hindi mahina ang kanyang pakinig. In other words, hindi bingi ang Diyos. Ang tanging nagiging dahilan, ayon po sa talatang binasa natin kanina, yung ating kasalanan, yung ating kasamaan, yun yung nagpaiwalay sa Diyos at naging dahilan bakit nagkukubli siya. Nagtatakip ang Panginoon ng kanyang tenga, nagkukubli. Bakit? Dahil meron pong mga bagay na dapat nating tanggalin o iayos na mga mali sa buhay natin. Hanggat andyan yung elemento ng mali, hanggat meron pong mga kumbaga gusot. Minsan po, kinakailangan nating matrace ano po ba talaga yung pinakaugat? Ano po ba yung pinakadahilan? Dahil hanggat hindi natin natitrace, paulit-ulit po yan Cycle po yan Kumbaga, meron po itong epekto palagi hanggat hindi natin maisisettle. Hanggat hindi natin maisasaayos. Kinakailangan, tingnan natin ano ba yung ugat, ano ba yung punot dulo, ano ba yung pinakadahilan. Now, babalikan po natin palagi yung kasalanan, yung kasamaan. Yun yung dahilan. Bakit
hindi ka pinagpapala o kaya nagkakaroon ng delay yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Pang-apat na dahilan, may mga pagkakataon na iniisip natin, Lord, para po bagang unfair yung mga mananampalataya, hindi mo pinagpapala yung mga hindi mananampalataya, para bagang pinagpapala mo. Pang-apat na dahilan, bakit tila baga meron pong pagkaantala, tila baga delay yung pagpapala sa atin, dahil meron siyang mas magandang plano para sa iyo. Meron siyang mas magandang plano na inihanda para sa iyo. Ang hinihingi mo ay mabuti. Of course, hindi naman tayo hihingi ng masama. Hindi naman tayo hihingi ng alam nating ikasisira, ikapapahamak natin. Ang hinihingi mo ay mabuti, pero tandaan mo, mas mabuti at mas mainam ang plano ng Diyos kaysa sa plano mo. Ayan po yung 100% na aking sinisiguro. Mas mainam, mas mabuti, mas the best pa rin ang plano ng Diyos kaysa sa plano mo. Ibig sabihin, may mga pagkakataon hindi ipinagkakaloob ng Diyos yung pagpapala na hinihingi mo dahil meron pa palang higit na inilalaan ng Diyos sa'yo. Kaya nga, yung prayer of Jabez, kung nabasa po ninyo, nung nag-pray si Jabez, ang sabi niya, Lord, bless me indeed. Pagpalain mo nawa ako, O Diyos. Yung sinabi niyang bless me indeed, pagpalain mo ako, Panginoon, ayon sa kalooban mo. Dahil parang ganito sinasabi ni Jabez Lord, ang ipinagpipray ko sa iyo ay 10 lang. Pero ang ibibigay mo pala, yung plano mo pala sa akin, 50 o 50. O kita po ninyo, kaya nga, mas maganda ang plano ng Diyos na inihanda para sa iyo kaysa sa iyong iniisip at pinaplano. Kung agad ibinigay ng Diyos ang iyong hinihingi, maaring na mismo ang best ng Diyos para sa iyo. Kaya nga, i-check natin. Maaring yung blessing hindi pa ibinibigay, hindi pa ipinagkakaloob. Kasi nga, hindi talaga yon yung inihanda ng Diyos para sa iyo. Meron pong mas mabuti, mas mainam, mas best na inihanda ang Panginoon sa iyo. Kaya nga, dapat nating maintindihan yung sinabi ng Jeremiah 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na iniisip ko tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon. Anong pag-iisip ito? Pag-iisip patungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Kaya nga, ang ganda po meron pong magandang plano ang Panginoon sa iyo. Meron siyang nasa isip na gagawin para sa iyo, ibibigay para sa iyo. Kaya nga, may mga panahon, nagpipray ka, hindi natutupad, hindi na nangyayari sa paano na gusto mo. Pero ang end ng ating prayer, Lord, hindi yung kalooban ko, hindi yung gusto ko, hindi yung ibig ko, kundi yung ibig mo. Dahil alam natin, mga kapatid at mga kaibigan, mas the best pa rin ang nais ng Diyos sa buhay natin. Mas best pa rin ang kanyang inilaan para sa iyo at para sa akin. Kaya nga, huwag kang maghinanaki. Huwag kang magtampo sa mga panahon na tila baga yung prayer mo ay not granted. Yung prayer mo ay delay, lalo po yung blessings. May mga panahon pa naman na nag-requestion tayo sa Lord na sinasabi natin, Panginoon, ikaw po yung Diyos na makapangyarihan, ikaw may-ari ng lahat ng mga bagay, pero bakit, Lord, hindi mo ibinibigay yung aking hinihingi? Alam po ninyo, hindi po lahat ng hinihingi natin ay ginagrant ng Panginoon dahil ang ipinoprovide ng Panginoon yung ating pangangailangan. Not all our wants are provided, but all our needs will be provided by God. Iba kasi yung pangangailangan sa kagustuhan. Yung pangangailangan natin, yung food, shelter, and clothing, yung pangangailangan natin para mabuhay tayo sa araw-araw, well provided ng Panginoon. Maaaring hindi mo nakukuha, nabibili yung gusto mo, pero yung pangangailangan mo, palaging ibinibigay ng Panginoon. O, tinan mo, maaaring may mga pinagpipray ka, hindi mo naman talaga kailangan, gusto mo lang. Iba yung kagustuhan sa pangangailangan. Kaya nga, when we talk about ito pong provision ng Panginoon, ang Diyos responsable siyang mag-provide. Ano yung pinoprovide niya? Yung ating pangangailangan. Isa nga pong dakilang patotoo. Lahat tayo nakaranas, di ba, ng pandemic. Pandemic, naka-lockdown pero wala naman po sa ating pinabayaan ng Diyos sa gutom. Wala pong namatay sa gutom. Andyan po yung provision ng Panginoon, yung pangangailangan natin pagkain pang araw-araw ay andyan yung supply ng Diyos.
hindi tayo pinabayaan. Bakit? Kasi nga, yun po yung ipinangako niya. God shall supply all your needs according to His riches and glory. Yung sinusupply niya, yung needs natin, hindi yung ating wants, hindi yung ating kagustuhan, kundi yung ating pangangailangan. Kaya nga, dapat kang magpasalamat sa Panginoon kung may mga pagkantala man doon sa inihingi mo. Maaring hindi yan yung nasa plano at isipan ng Diyos dahil mas higit na maganda ang plano ng Diyos kesa po sa ating mga plano. Panglimang dahilan, bakit tila baga nadidelay yung ating pagpapala? Dahil, ito, panglimang dahilan, dahil may oras ng Diyos na hindi mo makokontrol. Yan. Diba? God is infinite. We are finite. Pag sinabi natin infinite, it is beyond our mind. Higit pa po, higit pa po dun sa ating iniisip, higit pa po sa ating mga na kayang abutin ng isipan. Kaya nga, may mga panahon na para bagang nakakaranas tayong ng pagkantala ng pagpapala ng Diyos dahil may oras ng Diyos na hindi mo makokontrol. Ang Diyos ay hindi nahuhuli. Take note, ang Diyos ay hindi nahuli. Tayo lang ang nagmamadali. Again, ang Diyos ay hindi nahuli, tayo lang ang nagmamadali. Minsan po kasi, di ba, may kasabihan, ang nagmamadali, madalas magkamali. Tingnan po, dahil sa pagmamadali natin, ang isip natin, huli na ang Diyos. Tandaan po natin, hindi nahuli ang Diyos, tayo lang ang nagmamadali. Sinabi po ng Habakkuk chapter 2, verse 3. Ang sabi po yan, kung ito'y magluluwat, hintayin mo sapagkat walang pagsalang darating. Though it tarry, wait for it because it will surely come. Bagamat madelay, kumbaga sa isang verse, bagamat mantala, hintayin mo sapagkat walang pagsalang darating. Darating at darating yan. Hintayin mo lang. Nakakalungkot kapag hindi tayo marunong maghintay, masyado tayo nagmamadali, ang isip natin, late ng masyado, Panginoon, late ng masyado, Pastor. Tanda natin, ang Diyos ay hindi nahuhuli. Tayo yung nagmamadali. Kaya nga, ang advice sa atin, kung ito'y magluluwa, may pinagpipray ka, alam mo kalooban ng Diyos, kung ito'y madidelay, hintayin mo sapagkat walang pagsalang darating. Alam po ninyo, isa sa naging matibay na example, kapag hindi tayo marunong maghintay at inisip natin tulungan ng Diyos doon sa mga ipinagpipray natin na gusto natin matanggap, kapag tinulungan natin ng Diyos sa paraan na nalalaman natin at hindi sa paraan ng Diyos, magkakaroon po ng malaking conflict. Magkakaroon po ng malaking problema. Ito po yung sample, yung ating ama sa pananampalataya, Abraham. Pinangakuan ng Panginoon na manganganak itong si Abraham. Sabi, ang iyong binhi ay magiging kasindami ng bituin sa langit, magiging kasindami ng buhangin sa dagat. Napakarami. Pero alam po mga kapatid, ipinanganak si Isaac after 25 years, 25 taon na naghintay. Ikaw siguro, 2 taon pa lang, naiinip ka na. Ito, 25 years bago ipinanganak si Isaac. Kaya nga, ito po yung ginawa ni Sarah, yung kanyang asawa. Ang sabi ni Sarah, Abraham, asawa ko, ayun, medyo natatagalan yung pangako ng Panginoon. Ito, sipingan mo lang si Agar para nang sa ganun ay magkaroon ng katuparan yung pangako ng Panginoon. Pinasipingan niya yung kanilang alipin, yung kanilang katulong si Agar. Sinipingan, hindi nagbunga na ito po ay si Ismael. Tingnan niyo po yung naging conflict. Yung conflict hanggang ngayon. Yung Ismael, na doon nagmula yung Arab countries, at ito po ngayon si Isaac, ito pong mga Judaism, ito pong mga Hudyo. Na yung conflict hanggang ngayon, tingnan niyo po yung labanan doon sa Middle East. Dahil inisip nito pong si Sarah, tulungan ang Diyos na matupad yung ipinangako na para bagang walang kapasidad ng Panginoon, para bagang yun nagmamadali. Kaya sinasabi natin, kapag ang tao ay nagmamadali, madalas magkamali. Ang Diyos ay hindi nahuhuli. Tayo ang nagmamadali. Ang delay, mga kapatid, ay divine appointment, hindi aksidente. Divine appointment, mayroon pong appointed time, kaya nadidelay. Kasi hindi pa panahon. Ngayon, meron pong pagkantala, hindi
hindi pa napapanahon, talagang meron pong mga, meron po talagang mga appointed time. Ngayon, pagka nagpupumilit ka, ay nagkakaroon ng conflict somewhere along the way. Minsan, magugulat ka, bakit ganito nangyari? Kasi nga, pinipilit mo hindi pa naman napapanahon. Para po bagang prutas, kapag yung prutas, inani mo na hindi pa sa panahon, tapos pinilit mong pahinugin, hindi mo ma-appreciate yung lasa, medyo maparapaklaihan. Pero pag hinog sa puno, yung tamis niyan, satisfied na satisfied ka. Bakit? Hinog sa panahon. Kaya nga, ang delay ay divine appointment, hindi aksidente. Pang-anim na dahilan, bakit may mga pagkantala, bakit nadidelay yung ating blessing? Dahil gusto niyang maging patotoo ang buhay mo. May mga pagpapalang darating sa tamang oras para luwalatiin ang Diyos, hindi ikaw. Dahil kung natupad yung blessing sa panahon na gusto mo, parang yung glory nasa sa'yo. Parang eto diskarte ko, ito dahil sa pamamaraan ko, dahil magaling ako. Pero kapag ito yung nangyari sa pamamaraan at oras ng Panginoon, di ba yung kapurihan sa Panginoon? Kaya nga, gusto niyang maging patotoo ang buhay mo. Sabi po ng Panginoon sa John chapter 11 verse 4, di ba nung namatay si Lazaro, sabi niya, ang sakit na ito ay hindi ikamamatay kundi sa ikaluwalhati ng Diyos. Alam natin na matay itong si Lazaro, pero ang sabi ng Panginoon, hindi si ikamamatay yung kanyang sakit kundi sa ikaluwalhati ng Diyos. Bagamat 4 days na namatay na si Lazaro, pero tinawag niya, Lazaro, lumabas ka. Naluwalhati ang Diyos. Bakit? Kasi inisip ni Maria, inisip ng mga kapatid nitong si Lazaro, wala na, late ka na Lord. 4 na araw nang patay si Lazaro, yung iyong minamahal na kaibigan, 4 days nang patay, late ka na Lord. Pero ang sabi ng Panginoon, sakit na ito ay hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluwalhati ng Diyos. Di ba napapurihan ng Panginoon, naging patotoo. Kaya nga yung nangyayari sa iyo kapatid na pagkaantala, nadidelay, meron pong malaking pagpapala na naghihintay. Meron pong dakilang patotoo na nabubuod yan. Ang paghihintay mo ngayon ay magiging testimony mo bukas. Ang paghihintay mo sa kasalukuyan ay magiging patotoo mo sa kinabukasan. Sa darating na panahon, in the future, it will become your great testimony of how great is God, kung gaano kadakil ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga, dapat kang magpuri, dapat kang magpasalamat sa Diyos dahil may mga delay na nangyari, pero yan ay para sa ikaluluwahati ng ating Panginoon. Pangpito at panghuling dahilan, bakit tila ba nadidelay yung pagpapala sa atin? Dahil tinuturuan ka ng Diyos ng pananampalataya, hindi sa paningin. Again, tinuturuan ka ng Diyos by faith and not by your sight. 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Tinuturuan ka ng Diyos na lumakad sa pananampalataya, hindi sa iyong paningin. Ang tunay na pananampalataya ay nananatili kahit walang nakikitang sagot. Kahit hindi niya pa nakikita in His visible eyes, doon lalabas yung totoong pananampalataya. Doon makikita yung totoong believer, totoong nagtitiwala sa Panginoon. Dahil kahit walang blessing, kahit may mga problema, kahit may mga pagsusubok, nagagawa pa rin magpatuloy. Wow, genuine yung faith niya. Dahil nakabase sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Yung nakikita niya kahirapan, yung nakikita niya kawalan, yung nakikita niya problema, yung nakikita niya pagsubok. Pero sa likod noon, andun yung kanyang pananampalataya. Mas higit na nangingibabaw yung kanyang pananampalataya kaysa doon sa nakikita. Kaya nga, ipinapahintulot ng Diyos yung pagkantala sa atin pong mga pagpapalang ipagkakaloob niya. Dahil tinuturuan tayo ng Diyos na lumakad sa pananampalataya, hindi sa ating paningin. Kaya nga, ang tunay na pananampalataya o ang tunay na mananampalataya ay nananatili kahit walang nakikitang sagot. Kahit punong-puno ng problema, kahit may mga pagsubok, mga challenges na kinakaharap, nagpapatuloy yan. Bakit?
Kasi nga nakabase sa pananampalataya, hindi nakabase sa kanyang paningin o nakikita. Ang sabi po ng Psalms, Aklat ng Awit 27 verse 14 na, "Wait on the Lord, be of good courage." Hintayin mo ang Panginoon, magpakalakas ka, magpakatapang ka. Kapatid, yan yung message. Magpakalakas ka, magpakatapang ka. Harapin mo na may tapang, harapin mo na may lakas ng loob, nagtitiwala sa Panginoon ang mga challenges sa buhay mo. Hindi ka kinakalimutan ng Diyos. Hindi siya nahuhuli. Ang delay ay bahagi ng plano, hindi kabiguan. May plano ang Diyos. Mas meron siyang magandang plano kaysa sa iyong plano. Tandaan natin, hindi po nahuli ang Diyos. Tayo minsan po yung nagmamadali.